Toy. Cook it, Jepoy! Ube espasol, tara, iluto natin. Dahil nag-crave si Mrs. ng espasol sa 10 oras ng gabi, ay lulutuin natin ito. At kung anong available sa kusina, yun na lang ang gagamitin natin. Buti na lang at meron pa akong glutinous rice flour na 1 kilo. 1 cup ng milk powder, pwede na. Ube kondensada at coconut powder. Mabisa na yan kaibigan para makagawa tayo ng masarap na espasol. Una ay magsasangag muna ako ng 1 kilong glutinous rice flour sa medium heat hanggang maging light brown. Halu-haluin mo lang para hindi masunog at para lumabas ang aroma nito. Ingat-ingat lang dahil baka matutong, kaya dapat imekos-mekos mong mabuti mula ilalim hanggang ibabaw para siguradong lahat ay matusta. Pagkatapos magsangag ay magtatabi muna ako ng 1 cup nito. Pang-coat natin yan mamaya. Maglalagay na ako ng 1 cup milk powder. Ube kondensada 300 ml. 1 pack ng coconut powder na tinunaw sa maligamgam na tubig. Haluin lang ang mixture hanggang makuha ang tamang consistency. Patuloy lang sa paghalo. Kapag dry pa ay magdagdag lang ng maligamgam na tubig ng paunti-unti. Kaibigan, kapag nanonood ka pa hanggang ngayon, ay pwede mo bang i-comment kung taga saan ka? Para alam ko kung saan banda nakarating ang video na to. Tiyagaan lang talaga sa paghalo para ma-achieve natin ang tamang lapot. Kapag nangalay ka na sa kakahalo, ay malapit na itong maluto. Kapag medyo mabigat na at nakabuo ka na ng bilog na parang bola, ay pwede na. Sa isang malinis na lagayan ay ilalagay ko na yung itinabi kong glutinous rice na sinangag kanina. Maglalagay rin ako ng 1/4 cup ng milk powder. Paghahaluin ko lang yan. Pagkatapos niyan ay tatabi ko ang kalahati. Pang-coat natin yan mamaya sa ibabaw. Ilalagay ko na yung ube flavored glutinous rice natin. Habang mainit pa, spread mo lang ng maigi hanggang makover ang lalagyan. Medyo malagkit siya, kaya tiyaga-tiyaga lang. Pagkatapos niyan ay lagyan ng dry mixture ang ibabaw at spread hanggang makover lahat. Palamigin at hatiin, depende sa laki na gusto mo. Pwede na to kaibigan, kainan na! Thank you Lord!